Ako ay 82 na at may isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. Isang mukha, isang ngiti, isang pag-ibig na iniwan sa nakaraan sa loob ng 50 taon. Dinala ko siya sa isip ko. Araw-araw, akala ko kung makita ko lang siya ulit, magiging buo na ang lahat. Akala ko may sagot sa lahat ng tanong ko, pero nagkamali ako. Dahil nung nakita ko siya ulit, hindi ako natuwa, nasaktan ako, masakit pa sa inaakala ko. Hindi dahil hindi na siya katulad ng dati, kundi dahil sa nalaman ko. Isang katotohanang sana hindi ko na lang nalaman. Noong 19 na anyos ako, nakilala ko ang babaeng akala ko makakasama ko habang buhay. Bigla na lang siyang nawala. Walang paalam, walang paliwanag. At doon nagsimula ang 50 taon kong paghihintay. Nag-asawa ako, nagkaroon ng pamilya, pero sa totoo lang, may bahagi ng puso ko na hindi kailanman umalis sa kanya. 2 buwan na ang nakalipas. Nahanap ko siya at doon ko nalaman ang totoo, ang kwentong pinanghawakan ko sa loob ng kalahating siglo. Hindi pala totoo at ang mas masakit, hindi siya ang nawala. Ako ang naiwan, nakatingin sa nakaraan habang ang buhay ko unti-unting lumilipas. Kung may isang bagay akong sasabihin sa iyo ngayon, huwag mong gawin ang ginawa ko dahil may mga alaala na kapag hinawakan mo ng sobrang tagal, hindi ka nila bibitawan hanggang sa huli. Noong 19 na anyos ako, wala naman akong balak umibig. Abala ko noon sa pagtulong sa maliit naming tindahan sa probinsya. Araw-araw pare-pareho, tahimik, simple. Akala ko ganun lang ang magiging takbo ng buhay ko. Hanggang sa isang hapon, may pumasok sa pinto. Narinig ko pa yung tunog ng kampana at pagtingala ko, siyam parang huminto ang oras, mahaba ang buhok niya. May ngiti na hindi ko maipaliwanag at sa simpleng sandaling yon, may nagbago sa loob ko. Nagtanong lang siya tungkol sa bibilin niya, pero tumagal kami sa usapan, hindi ko namalayan. Nakangiti na rin ako at noong umalis siya, hindi ako agad nakagalaw. Nakatayo lang ako doon, nakatingin sa pintuan, parang may iniwan siya na hindi ko maipaliwanag. Ilang araw ang lumipas, nakita ko ulit siya. Sa pista ng bayan, maraming tao, maingay, magulo, pero sa dami ng tao, siya lang ang napansin ko. Doon nagsimula ang lahat. Sumakay kami sa Ferris wheel, nag-usap, nagtawanan, hanggang sa hindi na namin namalayan ang oras. Simula noon, araw-araw na kaming nagkikita. Sa tabi ng ilog, may isang lugar doon na kami lang ang nakakaalam. Tahimik, malamig ang hangin, doon namin pinangarap ang lahat. Mga bagay na akala namin habang buhay naming hahawakan. Hindi ko alam noon na ang mga sandaling yon ang magiging dahilan kung bakit hindi ko siya makakalimutan. Kahit kailan, hindi nagtagal, dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Tahimik kaming nakaupo noon sa tabi ng ilog. Pareho kaming walang sinasabi. Ramdam ko na may mali. Iba ang tingin niya, mas mabigat, mas malalim. Hanggang sa sinabi niya, kailangan na nilang umalis. May trabaho raw na nakuha ang ama niya, malayo, sa ibang lugar. 3 araw na lang. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Tinanong ko kung pwede ba naming subukan kahit magkalayo. Sabi ko, kaya ko maghintay. Pero umiling siya. Hindi raw niya kayang hilingin yun sa akin. Masakit daw at hindi sigurado. Hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi siya humihiling. Ako ang pumipili. Ako ang gustong maghintay. Umiyak siya at doon, sa ilalim ng mahinang liwanag ng hapon,
Niyakap ko siya ng mahigpit, parang ayokong bitawan. Parang kapag binitawan ko, totoo na lahat. Bago kami maghiwalay, hinalikan niya ako, mahaba, tahimik, masakit, at sinabi niya, susulatan kita, maghihintay ako. Sabi ko, araw-araw, at ginawa ko nga. Tuwing umaga, bago pa magising ang lahat, lumalabas ako. Tinitingnan ng mailbox, umaasang may sulat. Lumipas ang mga linggo, hanggang buwan. Wala, kahit isa, wala. Hindi ko maintindihan, hindi ko matanggap. Pero dumating ang araw na wala na akong magawa. Kailangan ko nang tanggapin na baka hindi na siya babalik. Pinilit kong magpatuloy. Wala naman akong ibang pagpipilian. Pumasok ako sa kolehiyo, tinapos ang mga plano ko. Sinabi ko sa sarili ko, lilipas din ito, na makakalimutan ko rin siya. At sa paglipas ng mga taon, nakilala ko ang isang babae, mabait, mahinahon, at marunong umintindi. Hindi siya tulad niya, pero totoo siya. At yun ang kailangan ko noon. Nagpakasal kami, nagkaroon ng mga anak, unti-unti nabuo ang isang tahimik na buhay, isang normal na pamilya. At sa paningin ng iba, masaya ako, maayos, kumpleto. Pero ang totoo, may isang bahagi sa loob ko na hindi kailanman sumama sa pag-usad ng buhay ko. May bahagi sa akin na naiwan sa tabi ng ilog. Sa ilalim ng punong iyon, kasama siya. Madalas kapag tahimik ang gabi, bigla ko siyang naaalala. Hindi ko naman sinasadya. Parang kusa lang siyang bumabalik. Ang mukha niya, ang boses niya, at ang tanong na hindi kailanman nasagot. Bakit hindi siya sumulat? Hindi ko ito sinasabi kahit kanino. Kahit sa asawa ko, pero sa loob-loob ko, alam kong may kulang at kahit anong pilit kong punan yon. Hindi ko magawa. Lumipas ang maraming taon hanggang sa dumating ang araw na mas lalo kong naramdaman kung gaano kalalim ang iniwan niyang bakas. Lumipas ang mga taon, naging dekada, tahimik ang buhay namin, simple, pero totoo, hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Nagkasakit ang asawa ko. Noong una, akala namin kaya pa nalilipas din, pero hindi. Unti-unti siyang nanghina. Hanggang sa napunta kami sa ospital at doon ko unang naramdaman na may mawawala na naman sa buhay ko. Sa mga huling linggo niya, lagi lang akong nasa tabi niya. Tahimik lang kami madalas, magkahawak ang kamay. Isang gabi, bigla siyang nagsalita. Mahina ang boses niya, pero malinaw. Sabi niya, sana makita mo siyan. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Sinubukan kong magpaliwanag na wala na yon, na matagal na. Pero hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit at ngumiti siya kahit pagod na pagod na. Alam ko, sabi niya, matagal mo na siyang hinahanap. Napayuko ako dahil sa unang pagkakataon, hindi ko na kayang itago. Tama siya. Alam niya pala sa lahat ng taon na may bahagi sa puso ko na hindi niya kailanman naabot. Mas masakit pa doon. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagtanong. Tinanggap niya lang. At kapag wala na ako, sabi niya, tigilan mo na ang paglingon sa nakaraan. Piliin mong mabuhay. Nangako ako dahil wala akong ibang magawa. Pero sa loob ko, alam kong mahihirapan ako at tama nga ako dahil kahit nawala siya. Hindi ko pa rin binitawan ang nakaraan. 2 buwan na ang nakalipas. Mag-isa na lang ako sa bahay. Tahimik, masyadong tahimik. Minsan, hindi ako makatulog kaya hawak ko lang ang cellphone ko. Walang direksyon basta nag-i-scroll. Hindi ko naman alam ang hinahanap ko. Hanggang sa may lumabas, isang pangalan, isang mukha. Napahinto ako. Hindi ako agad huminga.
Parang may kumalabog sa dibdib ko. Siya, mas matanda na, may mga guhit na ang mukha, kulay abo na ang buhok. Pero siya pa rin, hindi ako pwedeng magkamali. Tinitigan ko lang ang screen, ilang minuto, walang galaw. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot dahil sa loob ng 50 taon, sa isip ko lang siya nakikita. At ngayon, nandito siya, totoo, malapit. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ilang beses kong inilapag ang cellphone. Tapos babalikan ko ulit hanggang sa hindi ko na napigilan. Nag-type ako, mabagal, nanginginig ang kamay ko. Naalala mo pa ba ako? Hindi ko na inayos, hindi ko na pinaganda. Pinindot ko na lang. Pagkatapos nun, wala na akong ginawa kundi maghintay, magdamag akong gising. Paulit-ulit kong chinecheck ang phone ko. Wala. Lumipas ang isang araw, 2, 3, at noong akala ko mali ang ginawa ko, biglang nag-notify ang phone ko. Isang simpleng sagot, naalala kita. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Pero hindi ko pa alam na ang susunod na mangyayari, ang sisira sa lahat ng pinaniwalaan ko. Nagkita kami sa isang maliit na cafe sa gitna ng 2 bayan namin. Maaga akong dumating, nakaupo lang ako, nakatingin sa bawat sasakyang dumarating. Parang bumalik ako sa pagiging bata, kinakabahan, hindi mapakali, hanggang sa nakita ko siya, naglalakad papunta sa pinto. Mabagal, maingat, at sa bawat hakbang niya, lalo akong nawawalan ng hininga. Pagpasok niya, nagkatinginan kami, walang nagsalita agad. Ngumiti siya, mahina, parang may dalang lungkot. Umupo kami, umorder ng kape, nag-usap ng mga simpleng bagay, parang 2 taong matagal nang hindi nagkita. Pero alam namin, may isang tanong na pareho naming dala at hindi ko na kayang pigilan pa. Tinanong ko siya, bakit hindi ka sumulat? Tumahimik siya, tumingin sa tasa niya. At pagkatapos ng ilang segundo, sumagot siya. Sumulat ako, hindi ko agad naintindihan. Akala ko mali ang narinig ko. Linggo-linggo, sabi niya. Sa loob ng 1 taon, parang may bumagsak sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. 52 sulat, dagdag niya. Pero hindi ka sumagot. Umiling ako. Hindi totoo. Wala akong natanggap kahit isa. Nagkatinginan kami. At doon ko nakita yung parehong sakit, yung parehong pagkalito na 50 taon naming bitbit. Dahan-dahan naming pinagdikit ang mga piraso at iisa lang ang lumabas na sagot. Ang ama niya, siya ang humarang sa lahat ng sulat, lahat. 50 taon, isang maling paniniwala, isang kwentong hindi naman pala totoo. Akala ko, iyon na ang pinakamabigat na katotohanan. Na 50 taon kaming naghintay ng walang dahilan, na may pumigil lang at doon nasayang ang lahat. Pero nagkamali ako dahil may mas masakit pa. Matagal kaming tahimik pagkatapos nun, pareho naming iniisip kung gaano karaming oras ang nawala. Kung ano kaya ang nangyari, kung hindi iyon nangyari, hanggang sa siya ang nagsalita. Mahina pero diretso. Matagal kitang hinintay. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Pero dumating ang araw, sabi niya, na napagod na ako. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko na kayang mabuhay, na nakaasa sa isang taong hindi sumasagot. Hindi ako makapagsalita dahil sa isip ko, sumasagot ako, naghihintay din ako. Pero hindi iyon ang katotohanan na naranasan niya. Ilang taon kitang hinintay, patuloy niya, hanggang sa napagtanto ko, kailangan kong bitawan ka. Tinanong ko kung kailan at ang sagot niya, hindi ko makakalimutan.
1985. 23 taon. 23 taon niya akong hinawakan bago niya ako tuluyang binitawan. At ako, 50 taon. 50 taon akong kumapit sa isang bagay na matagal na palang wala. Doon ko naramdaman na kahit na pareho kaming nasaktan, hindi pareho ang naging kwento namin. Siya natutong magpatuloy. Ako, naiwan. Doon ko naintindihan ng lahat. Hindi siya ang nawala sa akin, ang totoo. Ako ang hindi marunong bumitaw. Sa loob ng 50 taon, may hawak akong kwento. Isang kwentong ako mismo ang gumawa na siya ang para sa akin. Na kami ang dapat magkasama. Na kung nagkita lang kami ulit, magiging buo ang lahat. Pero hindi pala. Dahil ang totoo, hindi na kami yung dalawang taong nagmamahalan sa tabi ng ilog, dalawa na kaming estranghero na may magkaibang buhay. Habang siya natutong magpatuloy, natuto siyang kalimutan ako, natuto siyang mabuhay. Ako, hindi, nanatili ako sa nakaraan. At habang ginagawa ko yun, may mga bagay akong hindi napansin, mga sandaling totoo, mga taong nandyan. Ang asawa ko na tahimik lang akong minahal, na hinawakan ang kamay ko habang ang isip ko ay nasa iba, naroon ako. Pero hindi ako tunay na naroon. At iyon ang pinakamabigat na katotohanan. Hindi lang ako nawalan ng isang pag-ibig, nawalan ako ng mga sandaling hindi nababalik, ng isang buhay na hindi ko lubos na naranasan. Kaya kung may isa akong sasabihin sa iyo, ngayon habang may oras ka pa, huwag mong gawin ang ginawa ko. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan dahil habang hinahabol mo ang dati, unti-unting nawawala ang ngayon at balang araw magigising ka na lang. Tulad ko, matanda na at mapagtatanto mo na ang hinahanap mo buong buhay mo ay matagal nang nasa harap mo pero hindi mo pinili. Bago pa mahuli, piliin mong mabuhay ngayon